nagpaulan ng grabing kilig. Oh, Okay. sige. Ito, yung AI yan. Pakita mo na yung AI. O, diba? Nakakatuwa. Courtesy of... Carlos Miguel. Yes. Ayan. Namimiss ko na i-post yung mga ginagawa ni Carlos Miguel. Eto, version ito nila nung bata sila. O hindi naman baby yan Hindi naman ang magiging future baby nila yan. Ano ba yan? Bata pa lang, ganyan na kaagad ang mali siya. Carlos Miguel! Alam mo, napakaswerte ng nila Kim at Paolo. Kasi meron talaga silang mga fans na ganyan, supporters na ganyan, nag-e-effort, nagpapakahirap. Di ba, ang dami ng mga artista, pero wala akong masyado nakikita na ganyan eh. Correct. Kaya nga inggit na inggit din yung mga ibang hindi mainggit, nagtatanong yung mga gumagawa sa atin, ng mga chibi, ng mga AI, kung sino daw gumagawa nun. Ina-acknowledge namin si Carlos Miguel po talaga yun. Kasi daming gusto magpagawa. Oo nga, gawin mo na yung negosyo. Pero, sa totoo lang, isa to sa mga parang stress reliever ni Carlos Miguel, ang Kim Pao, at ang paggawa ng chibi. Dahil hindi naman lingid sa mga Kim Pao na may pinagdadaanan din itong si Carlos Miguel na medyo mabigat-bigat din naman. At biruin mo, may pinagdadaanan siya, pero pinapasaya niyang ibang tao sa pamamagitan ng pag-chibi niya. At saka nagiging outlet niya yan. Nagiging outlet, yun na nga. Ayun. So, ang cute, no? Ipunin mo lang yan, Carlos Miguel, dahil kapag ka nagkatuluyan itong dalawang ito, at kamukhang-kamukha ni Kim at ni Paolo yung mga bagets na chinichibi version mo. na yun. Version na yan. Nako, baka makatanggap ka ng bonggang-bonggang regalo at recognition sa dalawang ito. At saka pag ginawa yung baka ikaw, malay mo, maging presentation pa yan dun sa pag-wedding. malay mo, kunin ka pang ninong. Ready na si Carlos Miguel na maging ninong? For sure naman. Oo nga. Okay. Nako, eto na ba? Mukhang patuloy na pinapakilig ng tambalang Kim Chiu at Paolo Avellino, o mas kilala bilang Kim Pao, ang kanilang mga tagahanga sa iba't ibang paraan. Isang event sa California, nagpakilig ang Kim Pao sa kanilang mga fans. Kita sa video ang kanilang sweet moments na talaga namang kinagigiliwan ng marami. Sa isang pictorial noong Nero 6 para sa kanilang unang pelikula, ipipinakita ni Kim at Paolo ang kanilang pagiging sweet at playful. YouTube It's Showtime, nagpakili ang dalawa sa tanghaling tapat na naging viral sa social media. Noong Pebrero 14, Kim na maagang sorpresa sa uma na talaga namang nagpakilig sa marami. Isang fan ang ginawang AI-generated Facebook moment ng Kim Pao na nagpapaki ng kanilang chemistry. Medyo mahirap pang sabihin kung anong eksakto ang katotohanan sa balitang Kim Pao AI nagpaula ng kilig. Kasi marami itong parte na mukhang haka-haka, speculation, at mga fan reactions. Pero narito ang ilan sa mga pwedeng obserbasyon at kung ano ang mga posibleng totoo, mga pwedeng katotohanan. May kilig talaga sa pagitan nila sa publiko. May mga artikulo na nagsasabing Narnia admit ni Paolo Avellino na nakilig siya kina Kim Chiu sa ilang mga eksena ng pelikula. ABS-CBN may mga events din, media conference, premiere nights, kung saan marami ang nagsabing napuno ng kilig dahil sa kanilang chemistry. May umiikot-ikot na AI-edited content. Mukhang may mga videos o photos na AI edit tungkol sa kanila o kaya may mga fan edit na ginagamit para dagdagan ang kilig factor. Ito ay karaniwan sa fandom culture. Gusto ng mga tagahanga makita ang best moments kahit minsan edited o dramatized. Fans na umaasam na mas higit pa. May mga fans na umaasa o naniniwala na posible itong mauwi sa tunay na relasyon o kahit kasalan sa hinaharap. Pero karaniwan din ito sa mga love teams, habang hindi pa confirmed, may pag-asa, may healing, may speculative na mga usapan. Dahil may AI, hindi agad lahat ng nakita mo ay tunay na moment ni Kim Pao. Maaring may mga tono o larawan na binaganda o binago para lang mag-viral. Kaya dapat maging critical sa mga source. Hanggang ngayon, wala pang opisyal na pahayag mula kina Kim Chiu o Paolo Avellino na nagsasabing sila ay tunay na magkarelasyon sa labas ng trabaho o na may commitment pang personal na relasyon. Marami sa mga usap-usapan ay based sa mga hints, social media posts, obserbasyon ng fans. Sa showbiz news lalo na, madalas ginagamit ang mga salitang nagpaula ng kilig, malaking sorpresa, AI trend, etc. para mag-viral. Hindi lahat ay may sapat na ebidensya. Kadalasan para lang sa engagement ng audience. Maganda yung excitement na dala nito para sa mga tagahanga. Nakakaaliw talaga yung pagtanaw ng kilig, lalong-lalo na kapag may magandang eksena, magandang photos, chemistry ang mga artista. Pero mahalaga ring huwag agad paniwalaan lahat ng lumalabas sa social media. Tingnan kung credible ang source, kung may video or photo proof, o kung may pahayag talaga mula sa mga taong sangkot.
Sa huli, kung totoo man o hindi ang mga usap-usapan, nakikita ko na may magandang effect ito. Lalo nitong pinapalakas ang fandom na nagbibigay saya sa mga tao habang sinusubaybayan ang career nila. May nakita akong konting dagdag impormasyon at mga obserbasyon kaugnay sa balitang Kim Pao, nagpaulan ng kilig, at pwedeng makatulong para mas malinaw ang konteksto, chemistry nila sa pelikula. Sa pelikulang My Love Will Make You Disappear, maraming mga celebrity at tagahanga ang nagbigay pansin sa chemistry ni Kim Chiu at Paolo Avellino. Ang pelikula ay lumabas noong Marso 26, 2025. Naging matagumpay ito financially, kaya maaring malaking bahagi ang kilig factor sa pag-akit ng audience. Pansamantalang mga reaksyon ng publiko, may mga video at mga social media posts na nagpapakita ng mga fans at mga artista mismo na nagre-react sa mga jowa code na gestures ni Paolo kay Kim. Mga maliliit na pagkakataon na may titigan, tahimik na tawa, o mga moment na parang may something. Walang malinaw na opisyal na pahayag tungkol sa personal na relasyon. Wala pa akong nakitang reliable na source, tulad ng interview o pahayag ng isa sa kanila, na nagsabing may romantikong relasyon sila sa labas ng mga trabaho o proyekto. Kadalasan speculative pa rin ang mga usap-usapan. Mga obserbasyon pwedeng idagdag sa balita para mas balanced. Paglilinaw sa AI nagpaulan ng kilig. Kung AI ang tinutukoy, pwedeng ito ay may kinalaman sa mga fan-edit, AI-enhanced media, mga filter, mga montage, mga edited video na nagpapatalas o nagpapahusay sa mga moment para maging mas maganda sa paningin ng fans. Mahalaga itong banggitin para hindi malinlang ang mga mambabasa na baka iniisip nila na lahat ng nakikita nila ay natural o tunay na nangyari. Pagtingin sa fandom and showbiz culture, minsan ang dami ng hype ay dahil sa mga fans na gustong maniwala sa love team o sa mga showbiz reporters na naghahanap ng attention-grabbing headlines. Magandang idagdag na bahagi ng balita ay kung paano ninanakaw o pinapalaki ng social media ang mga simpleng kilos o mga hint para maging kilig moment. Posibleng epektong emosyonal para sa mga artista. Ang mga ganitong uri ng hype ay maaring magdulot ng pressure sa mga artista. Pressure na palaging maging kaibig-ibig sa publiko o na maging consistent ang kanilang mga kilig. Moments kahit hindi nila kontrolado lahat ng eksena. Ito rin ay maaring makaapekto sa kanilang privacy. Pag-verify ng mga claim, mas mabuting alamin kung sino ang nagsimula ng balita, media outlet ba, fan page, video compilation, kasama ba ang mga ni-repost na material na hindi opisyal. Itanong kung may sources na mismong kina Kim o Paolo